Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ay kamayaman sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti yung tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod, sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Eremias. Panginoon, ako'y iyong hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng balana. Maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan pagkasira, pinagtatawanan nila ako at inuuyam, sapagkat ipinahahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at di nasasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto, hindi ko na kayang pigilin ito. Hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw roo'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang nang hahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Panginoon,
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw ay siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay magsiupo. Muli po magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana at sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Kayo po ba ay gustong makarating sa langit? Wag ko kayong tumawa lang sa akin. Hindi ko makakarating sa langit na kayo nakangiti laang. Sumagot kayo. Gusto niyo makarating sa langit? Yon. Wag matutulog. Baka paggising ninyo, hindi langit. Gusto ninyong maging banal? Mas malalakas ang sagot ng mga are. Kailangan ho ng mga are maging banal. Gusto ninyong maging mabait? Gusto ninyong maging tagasunod ni Kristo? Ayan. Yan ang diwa ng ating pagdiriwa ngayon.
Gusto natin tayo ay laging mabuti. Gusto nating katulad tayo ng Diyos. At totoo naman yon. Kaya tayo nilikha ng Diyos para tayo maging katulad niya. Para tayo makasama niya sa langit. Aray, gusto rin maging mapapunta sa langit. Sino nagbaon yan? At ang mabuting balita ngayon at mga pagbasa ay nagbibigay linaw sa atin kung paano maging tagasunod ni Kristo. Ang sabi doon ni Kristo, gusto mong makasunod sa akin? Limutin mo ang ukol sa iyong sarili, pasanin ang iyong krus, sumunod sa akin. Ito yung tatlong bagay na malinaw sa mga pagbasa ngayon. At sa bagay ay, kaya naman po tayo naririto, abay siguro na may kaya kayo sumimba ngayon ay gusto nyong makabawas-bawas ng inyong mga masasamang ugali, di ka? Kaya nga kayo nagpipilit kahit malayo, kahit traffic, kahit gutom na, kahit mainit, nagpipilit makapunta dito. Di kayo kasarap tumambay lamang sa bahay, pero kaya kayo naririto, gusto ninyong magkamit ng biyaya. At yun ang sinasabi ni Jesus. Gusto mong magkamit ng biyaya, maging tagasunod niya, yung tatlong bagay. Limutin mo ang ukol sa iyong sarili, sumunod sa Kanya, pasanin ang iyong krus. Tutulungan tayo ng mga pagbasa. Limutin ang ukol sa sarili. Sabi ni Jeremias sa unang pagbasa, hirap na akong magpigil. Kailangan po nating linawin, pag sinabi ni Jesus na limutin ang ukol sa sarili, abay iba ho ito doon sa pabayaan ang sarili. Magkaiba yon. Marami kasi sa atin, iniisip natin kapag tayo ang pagod na pagod, tayo lamang ang nagtatrabaho, tayo ang gumagawa sa bahay, iniisip nating tayo ay napakasipag na. Tapos sa gabi magrereklamo ka, pagod na pagod ako, kayo ay walang ginagawa. Sino kung may sabing magpagod kayo? Kakaiba yon sa sinasabi ni Jesus na limutin ang ukol sa sarili. Pag sinabing limutin ang ukol sa sarili, yun yung sinasabi ni Jeremias. Siya'y galit na, hirap na, at hirap na hirap siyang magpigil ng kanyang sarili. Yun ang paglimot sa sarili. Kapag ka ikay pigil, na patulan ng iyong kapitbahay na tsismosa, yun ang pagbababa ng sarili. Kapag ikay pigil, na sumagot sa iyong kapatid na kaaway mo para hindi lumago ang inyong away, yun ang pagpipigil sa sarili at yun ang paglimot sa sarili. Ang paglimot sa sarili, unti-unti mong ibinababa ang iyong sarili para yung mas mahalaga ay lumitaw. Yun ang paglimot sa sarili. Iba iyon sa pinababayaan ng sarili, ha? Kaya kayong mga nagtatrabaho sa bahay, kayong mga kumakayod, magpapahinga kayo. Baka kayo ay pagod na pagod, sasabihin ninyo, ako na lamang lahat. Wala kayong ginagawa. Ay hindi yun paglimot sa sarili. Yun ay pagpapabaya sa sarili. So una, gusto mong maging disipulo ni Kristo, limutin ang sarili, ibaba ang sarili para lumitaw ang mas mahalaga. Ikalawa, sumunod sa akin. Sabi ni Jesus, gusto mong maging disipulo ko, sumunod sa akin. Sabi ng Salmong Tugunan, aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. At yun ang dapat nating panuntunan ng pagsunod kay Kristo. Kayo po ba'y may iba pang dahilan ng pagpunta dito? Dapat si Kristo lamang. Lagi kong ang paalaala sa inyo, kung kayo pumunta dito para magpa-picture at ilagay sa My Day, visited the National Shrine, sayang. Dapat si Kristo ang inyong ipinunta dito. Hindi rin si Padre Pio. Kahit yan ay inyong yapusin maghapon, wala kayong kakamtang biyaya. Dahil hindi si Padre Pio ang nagkakamit ng biyaya, si Kristo. At yun ang tamang pagsunod sa Kanya. Lagi dapat nating kasabikan
ang pagpunta kay Kristo. Kaya kung kayo magbabarkadahan papunta dito, pupunta kayo dito para kay Kristo, ha? Hindi para kay Father. Father, anong oras ho ang inyong misa? Ako'y sisimba sa misa ninyo. Hindi kayo mali. Kahit kayo pilit na pilit pumunta dito, kahit kayo panakipbutas ng pangkompleto ng pambayad sa van, hindi ka minsan kayo barkadahan sa van, kulang ng isa. Siya, mamilit na ng isa, kulang, sayang ang 1.5, walang pambayad. Kahit kayo pilit, dapat ang iyong dahilan, si Kristo. Yun ang tamang pagsunod sa Kanya. Limutin ang ukol sa sarili, sumunod sa Kanya. Ikatlo, pasanin ang iyong krus. Sabi ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, sa ikalawang pagbasa, huwag kayong pumayag na basta umayon sa takbo ng mundo. Huwag niyong pababayaan ang inyong buhay ay madala ng ayon sa hinihingi ng mundong ito. Sapagkat hindi naman tayo taga rito. Anong sagot doon ni Kristo? Ay di pasanin ang krus, yakapin ang krus, dahil ang mundong ito, ang ibinibigay sa iyo, dapat maginhawa lagi, dapat masaya, dapat walang hirap. Mga minamahal, kung yun ang gusto ninyong buhay, malayo ho iyon sa pagsunod kay Kristo. Ay tingnan ninyo ang sinusundan natin. Ang sinusundan nga nating Diyos ay nakapako sa krus, namatay, nagpakahirap. Kaya unti-unti ninyong yakapin ang inyong krus sa buhay, sapagkat yan ay daan patungo kay Jesus. Huwag niyong iisipin ang inyong krus sa buhay ay krus na ganyan. Hindi ho. Iba-iba ang mukha ng krus. Iba-ibang hitsura. Yung ibang ang krus may pangalan pa. Yung ibang ang krus katabi nyo sa kama kagabi. Yung ibang ang krus ninyo kasama nyo sa bahay. Yung maraming ang krus ninyo kapit-bahay ninyo. Ibang krus ang nasa unahan, ibang krus ang nasa likod ng inyong bahay, iba-ibang krus. Lahat ng palagay mo'y nagpapahirap sa iyo, yan ay krus sa buhay. Problema, mga pinagdadaanan, sakit. Pero anong sabi ni Jesus? Hindi niya sinabing buhatin mo ang krus. Hindi niya sinabing kalad ka rin mo ang krus. Ang sabi niya ay yakapin mo ang krus. Dahil ang pagyakap sa krus, ang pagbubuhat ng krus na may pagmamahal. At itong tatlong ito, mailalagay natin sa iisang salita. Limutin ang sarili, sumunod sa kanyang kalooban, yakapin at pasanin ang krus. Pag ito inyong tiningnan, ang ibig sabihin nito ay sakripisyo. At kayo'y expert dito, hindi nyo lang alam, kayong mga magulang, yung kapag kagabi na, lagi kong sinasabi sa inyo, kapag tulog na ang inyong mga anak, lalo pag malapit ng katapusan ng buwan, yung kayo na lang ang gising, yung napapaiyak kayo minsan, bakit hindi nyo alam kung saan kukunin ang pambayad sa tubig, ang pambaon ng mga bata, ang pambayad sa kuryente. Pero kinabukasan, patuloy naman kayo nagiging magulang. Alam nyo ang tawag doon? Sakripisyo. At yun ay pagsunod kay Kristo. Kayong mga nag-aalaga sa inyong maliligalig na matatandang magulang, sa inyong mga may sakit na kahirap alagaan, na kapag kagabi na nakakasawa, nakakapaiyak, pagod ka ng mag-alaga, ay bakit bukas aalagaan mo uli? Ang tawag doon ay sakripisyo. Ang inyong mga anak, pasaway, lasinggero ang inyong asawa, bungangera ang inyong asawang babae, kayo ang trabaho kitrabaho sa inyo, ay bakit bukas magtatrabaho ka uli? Ang tawag doon, sakripisyo. At ang buhay sakripisyo ay buhay patungo kay Kristo. Sapagkat yun ang buhay niya. Kaya kung ikay maraming problema ngayon, marami kang pinagdadaanan, marami kang pasanin sa buhay, tapos nagpipilit kang pumunta dito, congratulations! Sapagkat kayo ang pinakamalalapit sa karanasan ni Kristo. Kayong mga naghihirap,
Kayong hindi alam ang gagawin, kayong mga problemado, yan ang buhay patungo kay Kristo, sa krus ni Kristo. Kaya, pag sumikapan nating makayakap sa mga pagsasakripisyo, ipagpatuloy ninyo ang paglilingkod sa inyong pamilya kahit nakakapagod. Ipagpatuloy ninyo ang pagtulong sa iba kahit nakakasawa. Ay, Father, paano ko naman ho pauutangin? Mangungutang na naman ng bigas, ay kamakalwa ho'y nangutang uli iyan. Tambak pa nga ho ang utang sa akin, paano kung naman tutulungan? Yan naman ay hindi lalapit sa iyo kung walang mauutang. Hanggat may maiitulong ka, kahit na ikigipit na gipit, yun ay pagsasakripisyo. Mag-i-eleksyon na, daga? Gusto niyong pumili ng kandidato? Piliin ninyo yung marunong magsakripisyo. Pagka ang inyong iluluklok diyan ay mga hayahay ang buhay, hindi mo man lang makita sa inyong barangay na naglilinis, mahirap. Tingnan ninyo kahapon, pasahan ng COC, di ka? Sa dami namang sumimbang kandidato kahapon. Oo, nagdadasal. Ay tingnan nyo ngayon, linggo, wala. O, yun ang mahirap. Naka-uniform pa ang marami kahapon, kumpleto yan. Kumpletong set, bakit? Magpapasa ng COCE, nahingi ng tulong, nagpapabasbas pa nga ang iba. Ay tingnan nyo ngayon, linggo, dapat sumimba, nasaan? Wala. Paanong sakripisyo yan? Gusto mo maglingkod sa iyong barangay? Gusto mo maglingkod sa iyong pamilya? Gusto mo maglingkod sa simbahan? Lagi iyan may katambal na sakripisyo. Arigang mga are, arigay yumama na dito, adigay ambunado pa sa pamasahe aring mga are, yun ang sakripisyo. Minsan ay hindi pa nakakakain ng ayos. Sakripisyo ang tawag doon. Pero bakit patuloy na maglilingkod? Ay di sakripisyo. O yung mga kolektor na yan, kala nyo yung mga sama nakaupo diyan, yung mga yan ay hirap na hirap din minsan. Biruin yung mangolekta diyan, ngalay ang balikat ng mga yan. Ay ba't linggo-linggo yung naririto? Yun ang sakripisyo. Kaya sino ka man, ano mang katatayuan mo sa buhay, laging katambal ang sakripisyo. At yun po ang hilingin natin sa banal na misang ito. Ang sabi ng Aral Batanggenyo, number 596, ang Eucharistia, ang isang tumpak at tamang sakripisyo ni Kristo. Kaya ipagpasalamat inyong nakakadalo kayo ng misa. At yun ang hihilingin natin sa banal na misang ito. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong katulad ng sa iyo, yung marunong magsakripisyo, kahit po kaunti lamang, upang sa aking pang-araw-araw na buhay, unti-unti kong malimutan ang ukol sa aking sarili. Unti-unti akong makasunod sa iyo. Unti-unti kong mayakap ang aking mga krus sa buhay. Palatandaan na ang aking buhay ay aking isinusunod sa iyo. Buhay na puno ng pagmamahal, buhay na puno ng pagsasakripisyo. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay ililibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nakababatid ng ating mga kahinaan at sa hirap ng pagiging disipulo ni Kristo, pakumbaba nating idalangin ang ating mga kailangan at ating sabihin, Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Ang pamumuhay nawa ng simbahan bilang pamayanan ng mga disipulo ni Kristo ay mapatangi sa pagiging laging tapat sa mga turo ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Palakasin nawa ng Diyos ang Santo Papa Francisco, ating obispo, mga pari at lahat ng ating pinunong espiritual upang tumulad sa halimbawa ni Jesus sa lahat ng kanilang gawa. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Magsikap nawa ang ating mga pinunong pambayan para sa kapakanang panlahat sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga tao sa halip ng para sa mga pansarili nilang interes. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Nawa ang lahat ng nagdurusang pisikal o emosyonal ay matutong magpasan ng kani-kanilang krus kasama ni Jesus at sa gayoy maging kasangkapan para sa kaligtasan ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Nawa sa kabila ng kanilang mga kahirapan, matatag na magpunyagi ang mga katekista sa pagtuturo ng pananampalataya sa ating mga kabataan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Nawa lahat tayo'y matutong mabuhay ng nakatuon ang ating mga puso sa pagpapahalaga ng kaharian ng Diyos at hindi sa materialismong at hilig ng sa mga kasiyahan sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Panginoong Jesus, maging makahulugan man nawa ang aming paghihirap at ang aming pagkakait sa sarili. Sa gitna ng lahat ng mga paghihirap na ito, huwag nawa naming makaligtaan ang gantimpalang naghihintay sa amin sa kaharian ng kapayapaan kung saan nabubuhay at naghahari ka magpakailanman. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na makapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagkakatiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig,
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manangin, sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iagyak kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. At iyong pangyarihan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Pag-aso sa iyo, mga kaibigan ay magmahalan tayo, tulad ng pagmamahal ko sa iyo, ay higit pa kayang dakila sa pag-ibig na lahat. Inadayang buhay, alang-alang sa kaibigan. Kayo ay kaibigan ko, at tutukan ninyo ang iniaaklasan. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan, upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan, na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo po lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis.
Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo sandali lahat para po sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda po ng katapatan at pagpapasalamat sa inyo ng pambansang dambana na sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa National Shrine. Ikatlo, ating ipinagbibigay alam na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang dambana. At gayon din naman, ang osteria ay lugar dito sa pambansang dambana na ating pwedeng puntahan, lalo na kung Sabado at Linggo, upang doon tayo makabili at doon tayo kumain. Ito po'y itinayo natin bilang bahagi ng pamantayan ng CBCP as a National Shrine. At panglima, bilang paghahanda po natin sa kapistahan ni Padre Pio sa September 23, ngayong darating na linggo, September 10, tayo ay magkakaroon ng libreng medical, dental at surgical mission. Ito ay operasyon tanggal bukol, tumor, los-los, bingot, at iba pang bukol panlabas. Adhikain po ng programang ito ang makatulong sa mga walang kakayahang magpa-ospital. Kaya kung kayo may mga kakilala, kamag-anak na hindi naman kayang magpagamot, sila po ang ating i-cater para sa susunod na linggo. Kayo po ay makipag-ugnayan sa ating opisina para po sa mga gawaing ito sa susunod na linggo. Ito ay sa pakikipagtulungan ng UST Medical Alumni Association sa pamamagitan ni Dr. Wonchay at ng RP Healthcraft Career Foundation Incorporated sa pangunguna naman ni Dr. Sanchez at Dr. August Vergara. Kaugnay po nito, kami ay humihingi sa inyo ng tulong pinansyal para po sa pagkain na ating ilalaan sa mga doktor at mga nurses at sa mga pasyenteng magpapagamot sa susunod na linggo. Kung kayo nagnanais magbigay ng inyong tulong, makipag-ugnayan kayo sa ating opisina o sa pamisahan, alay natin para sa gagawin nating free medical mission sa susunod na linggo. Marami pong salamat sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa, mamayang 2:00 ng hapon. Inaasahan nating inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ng inyong mga nais pabasbasan. Isipin ng mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rab at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo po kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maraming salamat sa ating koro at sa iba pa nating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa at sikaping magsakripisyo sa pagsunod sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manulat ni Maya, kanyang pagkalinga naman. Sa buhay pag-ibig at katarungan, ganda ng